Pag-usapan natin, tatalakay sa mga kaganapan sa ating lokalidad. Pag-usapan natin, hihimayin ang mga usaping umiiral sa bawat pampublikong tanggapan. Makinig na at pag-usapan natin, Lunes hanggang Biyernes, alas 7 hanggang alas 8 ng umaga. Kasama ang inyong kaibigan Arnel Avila. Pag-usapan natin. Akala ko man din ay Sabado ngayon. Dahil holiday kahapon, napagkamalang kong Biyernes. Kaya tinanghali ng gising, mabuti naman at umabot din sa finish line. Eksakto naman yung dating natin dito sa ating impilan. Nako. O baka ho kayo ha, akala ninyo Sabado rin ngayon, o kaya linggo dahil kahapon ay walang pasok, may mga naninibago, o baka mabuti na yung nakasubscribe kayo dito sa ating programa, ay mapaalalahanan po namin kayo na may pasok ngayon. Ayan, Friday, second Friday of the month. Morning good, mga katoto, mga karancho, mga kachokaran, mga textmate partners. How are you today? Ayan, mananatili ang lungsod ng Lucena sa Modified General Community Quarantine na nasa sa ilalim ng kategoryang the rest of the country will remain under MGCQ. Samantala, ang NCR, National Capital Region, Laguna, Cavite at Rizal, ipinailalim na po ngayon sa General Community Quarantine. Medyo stricter GCQ, kung ikukumpara mo sa GCQ, nakakalito na, no? ng Batangas at saka ng lalawigan ng Quezon. Lighter MECQ, at saka stricter GCQ, pagkamisan hindi ko na mawari kung alin ba teka nga muna matanong ko nga naman muna kayo. Kayo, may saysay pa ho ba sa inyo kung ano man yung quarantine status natin? Dapat, sabi ko nga ho sa inyo, ECQ may virus. Okay? GCQ may virus. MECQ may virus pa rin. MGCQ, mas may virus pa rin. Ang ibig sabihin, hindi natin dapat binabaliwala ito. Bagamat, kung ang katulad po ninyo, ang inyong lingkod, medyo nalilito na rin dito sa imposition ng mga quarantine status, sana ho tayo kahit pa paano, may saysay pa rin sa inyo. Ano man yung mga quarantine status na yan. Okay? Nakaligtaan na rin ho natin kasi medyo installment on a staggered basis. Kahapon nga pala ay 13, no? At yung declaration ng mga MECQ status or whatsoever until May 14. At by tomorrow, hindi panibagong quarantine status na naman ito. Mamaya, ilalahad natin. Ano ho ba naman ang ibig sabihin itong quarantine status na panibagong ito? Stricter status ng General Community Quarantine. Ilalahad po natin mamaya, batay ho dun sa mga standards and regulations na ipinatutupad ng Interagency Task Force. Again, nananatili sa General Community Quarantine, walang ipinagbago sa lalawigan ng Quezon at sa lalawigan ng Batangas. Kung ano yung implementation ng GCQ noong May 1st, ganon din ang implementation simula ngayon until May 31. Samantalang ang Lucena, mananatili po sa MGCQ. Ayan, baka kasi mamaya magkagulo na naman po tayo, no? Kung makikita ninyo, kasama ho doon sa kategorya ang Batangas at Quezon, wala po ang Lucena City, nakabukod po tayo as a highly urbanized city, nag-iisang HUC sa buong Calabarzon region, sa Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Quezon, bukod tanging HUC, ang Lucena City. Kaya ang Lucena City, kasama po doon sa the rest of the country will remain under
MGCQ. Ayan. Binabagalan ko na parang si Kuya Cesar para nang sa ganon ay maunawaan ng lahat. Baka ho kasi mamaya magkagulo na naman tayo eh. O hala, sige ha. Senator Nancy Binay. Nako po, maganda yung panukala ni Senator Nancy Binay. Ano eh? Iturok na sa mga nabibilang sa A4 category or pwedeng pati na sa A5. Itong mga bakunang nagdadatingan ho sa ating bansa at baka pagka ho hindi nakupo ang bilang, kagaya ng discussion natin kahapon, masayang lang dahil doon sa expiration nila. Ay nako. Lalamanin niya ng ating program. Of course, congratulations doon sa 21 beneficiaries or recipients ng mga empleyado ng lokal na pamahalaan ng Lucena na siyang tatanggap ngayon sa murang pabahay na inilunsad ni Mayor Roderick Dondon Alcala sa Don Victorville. Ayan, sarap, oh? Murang pabahay sa Don Victorville para sa mga kawani ng lokal na pamahalaan. Mabuhay po kayo. And good morning. Salamat dito kay Mayor Dondon. And of course, good morning kay Kuya Mark Alcala at saka dito kay Konsihal 3rd Alcala. Okay? COVID-19 update, local news, of course, greetings, pagbabasa ng mga text messages relative sa ating discussion, and so on and so forth. Yan po yung lalamanin. Samahan niyo po ang inyong lingkod. Kung ano man po yung maliit na nakakayanan, araw-araw sa presentasyon ng ating maliit na palatuntunan, ay sana po kami inyong mapagtiyagaan. Medyo maganda-ganda yung tinig natin ngayon, ano? Hindi medyo garalgal. Hindi katulad nung Miyerkules at Huwebes, garalgal na garalgal, Makating Makati, panay ang atake ng pesting ahim. Sabi ko sa inyo Ferncy lang yan. Ferncy lang ang katapat niya pag may nararamdaman kayo, puwersahin nyo lang sa vitamin C. Ano mang C, okay? Basta't vitamin C, hindi dagat ha. Gagaling kayo doon sa nararamdaman ninyo, maaaring pagbaba ng resistensya ninyo. Hala, sige po. Unahin ang pinaka-importanting sangkap ng ating program. Ang pinakakaabangan po ninyong portion, ito ho ay yung pag-usal natin ng mahalagang panalangin na siya pong gigiya sa atin sa lilipas na maghapon. So please, join me as I pray. Magandang umaga po, aming Panginoong Diyos. Salamat po sa iyo sa araw na ito, sa mga oras na ito, at sa pagmulat po ng aming mga mata, ay naghudyat po muli ito ng panibagong pag-asa para sa amin. Lilipas po ang maghapon, dadako po kami kung saang lugar. Sana po gabayan ninyo kami at mailigtas ninyo kami sa anumang uri ng kapahamakan. Panginoon naming Diyos, amang nasa langit, maaring sa mga oras na ito, ay nagtataglay po kami ng mga karamdaman o suliranin sa aming mga buhay. Sana po ay hipuin ninyo kami at maibsanawa ang mga nararamdaman naming ito. Gayon din po naman, ay patuloy din po naming hinihiling at itinataas sa iyo ang katuparan po ng aming mga kahilingan. Turuan niyo po kami na maging magaling pa sa aming propesyon at sa aming paghahanap buhay. Subalit, ang higit sa lahat, mas turuan niyo po kami na kami ay maging mabuti. Ang lahat ng ito ay samot dalangin namin sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen. Okay. Sige, teka muna ha. Ipagpaumanhin po ninyo kung wala tayong maipakitang chart ngayon. Inuunawa naman natin sapagkat itong mga ilang members ng IATF may mga hindi maiwasang dinadaluhang asignatura. Kaya hindi tayo napadalhan kagabi ng chart relative sa ating COVID-19 update for today. Pero kahapon, take note from 168 the other day, kahapon ay pumalo po sa 173. Ang active confirmed cases sa lungsod po ng Lucena, 173 na ang active cases uli sa lungsod ng Lucena. Okay? Samantala, sa ibang bahagi naman ng ating lalawigan ng Quezon, 3
ang nagpakita ng 3-digit figures. Una, ang Lucena, 173, ang Tayabas, 107, at ang Candelaria, Quezon with 102 confirmed active cases. Ayan ho yung latest update natin as of yesterday. Again, uulitin natin para doon sa mga nakikinig sa atin sa radyo, 173 po ang active cases ng Lucena as of yesterday. Okay? May 13, 2021. Ako ay nagawi kahapon dito sa may bahagi ng Barangay Kalumpang at around 5 o'clock in the afternoon. Fiesta. Okay? Good morning, Kapitana Susan Quindosa. Bagamat fiesta, wala akong naispatan na mga nagtotoma. Very good. Wala akong naispatang movement na it is as if they are celebrating a festivity. Wala akong nakakita akong nakakalat na lasing. Ibig sabihin, nag-obserba sila doon sa paalaala ng DILG na bawal ang pagsiselebra ng mga kapistahan ngayong mga panahong ito. Very, 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 very good. Dumako naman muna tayo sa ilang hanay ng ating mga lokal na mga pagbabalita, kinalap sa iba't ibang bahagi ng ating lungsod at paminsan-minsan dumadako ng ilang mga balita sa ibang bahagi ng ating lalawigan para higit nating mapalawig ang pagkakaloob ng mga balita at impormasyon. Binyagang bayan isinagawa sa Barangay Dumuit. Alamin natin ang report mula kay Ronald Lem. Kasabay ng pagdiriwang ng kapistahan sa Barangay Dumuit, isinagawa rin ng isa sa mga pangunahing programa ng pamahalang palunsod para sa mga Lucinahin. Ang programa na banggit ay ang Binyagang Bayan na kung saan itinatayang nasa 7 mga kabataan sa lugar ang napagkaluban nito. Pinangunahan naman ni Father Roel Abuel ang naturang misa ng pagbibinyag dito na kung saan idinuluhan ito ni Executive Assistant at Youth Advocacy Ambassador Kuya Mark Alcala. Matapos ang nasabing misa, isinunod naman dito ang pagkuha ng larawan bilang souvenir ng mga magulang, ninong at ninang ng mga nabinyagang bata na kung saan ay nakasama rin nila dito ang bagong kumpare nila na si Kuya Mark Alcala. Lubos naman ang pasasalamat ng mga magulang ng napagkaluban ng isa sa mahalagang sakramento ng pagiging Kristiyano kina Mayor Roderick Dondon Alcala at Kuya Mark Alcala sa pagkakaroon ng ganitong uri ng programa. Anila, malaking tulong ito sa katulad nilang mga pamilyang Lucinahin na nagnanais na mapabinyagan ang kanilang anak, ngunit may problemang pinansyal. Ang Binyagang Bayan ay isa lamang sa mga programa ni Mayor Dondon Alcala pagdating sa sektor ng relihiyon na kung saan ay kabilang din dito ang Kasalang Bayan at Kumpilang Bayan. Ipinagkakalob ito ng lokal na pamahalaan para sa mga Lucinahing hindi pa napapabinyagan ang kanilang mga anak dahilan sa problemang pinansyal. Nagsimula ang proyekto nito nang maupo bilang alkalde ng lungsod si Mayor Dondon Alcala sa hangarin na mabigyan ang mga kabataang Lucinahin ng isa sa mahalagang sakramento ng pagiging Kristiyano. Para sa pag-usapan natin, Ronaldin Nag-ulat. Maraming salamat, Ronald Lim. Programang Gulayan sa Purok, inilunsad ng Sangguniang Kabataan ng Mayaw Crossing. Alamin natin ang detalye ng report mula naman kay Christine Monferro. Sa kadahilan ng patuloy pa rin na nakikipaglaban sa kasalukuyan ng buong bansa at maging ang lungsod sa nakahawang sakit na COVID-19, patuloy din ang paghahanap ng alternatibong solusyon para makaiwas dito. Kaya naman dahil dito inilunsad ng Sangguniang Kabataan ng Mayo Crossing sa pamumuno at pangunguna ni SK Chairwoman Ara Joy Lacwarin ang programa nitong Gulayan sa Purok. Isa na nga aniya sa maaaring panlaban sa nakahawang sakit ay ang malakas na pangangatawan at resistensya, kaya kinakailangan ng nakararami na kumain ng masusustansyang pagkain. Ayon kay Lacwarin, isang malaking hamon para sa mga tao kung saan kukuha ang mga ito ng kakainin sa pang-araw-araw dahil kasabay aniya ng pagkawala ng hanap buhay ng karamihan ay ang pagkalambing ng sikmura ng mga mamamayan na walang sapat na kakayahan. Dagdag pa nito, bilang pagtugon sa nasabing suliranin, pinangunahan niya at ni SK Kagawad and Committee Chair on Environment Riza Delin ang paglulunsad ng nasabing proyekto kung saan layunin nito na wakasan ang pagkalam ng sikmura at puksain ng malnutrisyon sa pamamagitan ng pagtatanim ng mga binhi sa bakuran. Dahil dito tumanggap ang mga benepisyaryong kabataang leader sa Purok Atis Dos na nahati sa 3 lugar kabilang na dito ang Graceland, Bliss Site Homes at Gawad Kalinga ng mga binhi
sa unang bahagi ng nasabing programa. Ilan sa ipinagkaloob na binhi ng mga ito ay pechay, mustasa, okra, talong, kamatis at iba pa. Patuloy namang hinihikayat nila Quarin ang bawat isa na magtanim ng gulay sa kanilang bakuran upang may pandagdag na masustansyang pagkain sa kanilang hapagkainan. Samantala, sinambit din nila Quarin na abangan pa ang susunod na pag-arangkada ng kanilang programang Gulayan sa Purok sa iba pang bahagi ng kanilang barangay. Para sa pag-usapan natin, Christine Monfero, nag-uulat. Maraming salamat, Christine Monfero. ELLN Community Pantry ilulunsad sa mga pampublikong eskwelahan sa Barangay Gulang-Gulang. Alamin natin ang report mula naman kay EJ Bagnes. Ilulunsad ngayong ika-14 ng Mayo, araw ng Biyernes, ang launching ng Early Language Literacy and Numeracy Community Pantry sa 4 na mga pampublikong eskwelahan sa Barangay Gulang-Gulang. Ang ELLN Pantry ay bukas para sa mga mag-aaral mula kinder hanggang grade 3 ng nasabing lugar na matatagpuan sa Raymar Compound Elementary School, Camp Nacar Elementary School, Gulang-Gulang Elementary School at Sabaliero Elementary School, kung saan ay maaaring makakuha ng libreng gamit pang eskwela. Naging katuwang din sa programang ito ang chairman ng Committee on Education na si Kagawad Michael Yap, kasama ang mga chairman ng ELLN ng 4 na paaralan, gayon din ang mga private stakeholders at ang mga Parents Teachers Association ng mga nasabing paaralan. Inaasahan naman ang mga ito na susunod sa tinakdang health protocols ang mga magulang na magtutungo sa mga lugar na ito, gaya ng pagsusuot ng face mask at pagpapanatili ng social distancing. Ipinapaalala rin ng mga ito na hindi anya kailangan pang isama ang kanilang mga anak para rin sa kaligtasan sa kalusugan. Samantala, ang programang ito ng Department of Education ay naglalayo makapaghatid ng tulong sa mga kabataang lasinahin, gayon din ay mahasa ang mga ito sa pagbasa, pagbilang at pagsusulat sa kabila ng patuloy na nararanasang pandemya. Para sa pag-usapan natin, EJ Bagnes, nag-uulat. Maraming salamat, EJ Bagnes. Dalaw program ng BJMP Lucena Female Dormitory, patuloy ang serbisyo sa mga PDL. Alamin natin ang report mula naman kay Josa Cruzat. Patuloy ang pagbibigay serbisyo ng programang Dalaw ng BJMP Lucena Female Dormitory bilang visitation privilege ng mga person deprived of liberty sa gitna ng pandaigdigang krisis pangkalusugan na kinahaharap ng bansa maging ng lungsod. Kaugnay nito, kamakailan lamang ay 20 PDL ang nabigyan ng pagkakataon na makumusta ang mga mahal nito sa buhay sa pamamagitan ng Dalaw, habang 26 naman na PDL ang nabigyang serbisyo ng Tawag na siyang madiin na minonitor ni Duty Custodial Jail Officer 2 Myra Amandi. Dito ay nagamit ng mga PDL ang mga donasyong tablet na kanilang natanggap mula sa Humanitarian Legal Assistance Foundation Incorporated at International Committee of the Red Cross. Pangunahing layunin ng patuloy na pag-iimplementa ng Dalaw sa naturang piitan ay upang maiwasan ang peligrong hatid ng pagkakahawa-hawa ng sakit dulot ng COVID-19 kapag nagkaroon ng personal na pagbisita sa mga ito. Kaya dahil sa nananatili pa rin kanselado ang pagbisita ng personal sa mga ito, sa pamamagitan ng Dalaw ay nabibigyan ng pagkakataon ang mga PDL na makipag-usap sa kanilang mga mahal sa buhay, pamilya at kamag-anak sa pamamagitan ng pagtawag o video call gamit ang social media. Naniniwala rin ang pamunuan ng piitan na ang programang ito ay magsisilbing psychological approach para sa mga PDL na nasa kanilang pangangalaga upang mapangalagaan ang kalusugan ng kanilang pag-iisip kasabay ng pagpapanatili ng kanilang ugnayan sa kanilang pamilya. Samantala, ang buong pamunuan ng BJMP Lucena Female Dormitory ay patuloy ang pagbibigay serbisyo sa mga PDL na nasa kanilang pangangalaga sa gitna ng global health crisis sa lahat ng aspeto mapapang edukasyon, pampalakasan, skills training, pangkalusugan at marami pang iba. Para sa pag-usapan natin, Josa Cruzat, nag-uulat. Maraming salamat, Josa Cruzat. Sumainyo ang kabuuang detalye ng ilan nating mga pagbabalitang lokal, kinalap sa iba't ibang bahagi ng ating lungsod at paminsan-minsan po idumadako sa ilang mga kaganapan sa iba't ibang bahagi ng ating lalawigan para higit nating mapalawig ang pagkakaloob natin ng mga balita at impormasyon. Salamat dito sa ating mga nakatuwang na sina Ronald Lim, Christine Monfero, EJ Bagnes at Josa Cruzat. Okay? O hala, sige. Opo. Kami naman po ay interesado pa rin sa quarantine status. Dapat lang, ano, wala ho tayong choice. Iulitin natin, ha?
yung mga nakikinig sa atin, hindi tayo pwede magmatigas. Ayan. Hindi lang sa lungsod ng Lucena, na ngayon ay may 173 na uli. Maging yung mga naaabot ng ating signal. Wala naman tayong choice para magmatigas ho tayo eh. Para sabihin natin sa ating sarili, maniwala ka dyan sa mga status na yan. Eh sige, kayo rin. Alalahanin po ninyo pinaigting ho ng DILG yung kampanya laban dun sa mga hindi nagsusuot ng face mask. Kahapon, may napagalitan ako. Hindi ko na lang babanggitin yung establishment. Ay, sige lang. Sana wag na lang maulit dahil humingi naman ng paumanhin sa akin. Yung kahera. Alam mo pala, pagka ganun pala, Engineer Marjon De Castro at saka Engineer Nicole Jose Polo, Engineer Danny Ordonez at Engineer Jun Salubre, pagka ganun pala, napapa-English ako nang wala sa oras eh. Sabi ko, why are you not wearing your face mask? Sabi ko, para napapaisip ba, bakit ako nag-i-English? No? Eh, pagkatapos, yun namang kahera, tuloy lang siya, wala siyang face mask, no? Wala siyang face mask. Sabi ko, ine-entertain niya ngayon yung kasunod na, yung nasa unahan na customer. Sabi ko, hey, I'm talking to you. Galit si Guwapo. Siguro nataranta naman yung nakita niyang medyo nanlalaki yung malakwago kong mga mata. Sabi ko, I'm talking to you. Why are you not wearing your face mask? Napapa-English ako na wala sa oras eh. Ay siguro nakita nung kahera na medyo namumulaga na ako, kinuha niya, nasa sa lang naman pala niya. Hindi, wala. Pumasok pa ng kusina. Pagpasok ng kusina, tsaka pa lang siya nagsuot ng face mask. Sabi ko, pambihira. Sabi ko, malaking factor yan. Nasa kahera ka pa naman. Nasa cashier ka pa naman. Mamaya naman, pagdating naman ng oras na makuha ko na yung order ko, sabi niya, sir, pagpasensyahan nyo na po, hindi na po mauulit. Medyo nataranta lang po ako. Kasi bukod tangi sa doon sa mga staff. Sige, understandable. Pero sana wag nang mauulit. Baka mamaya, pagpasyal ko na naman dito, makita ko, wala ka na namang face mask, habitual practice na yung ginagawa mo, mali na yan. Sana magsilbing reminder. Kung nagmatigas ho yun, at hindi naghingi ng paumanhin, tinitiyak ko'y maapektuhan yung establishment nun. Bobombahin natin yun eh. Hindi para sirain, kundi para tawagan ng pansin kung sino yung may-ari ng establishment. Okay? Sana maunawaan po ninyo. We have our role. Meron tayong participation ho rito eh. Hindi porket i-anunsyo ng DILG, hindi porket police in uniform lang ang magpapatupad. We as citizens, meron tayong karapatan. Sabi ko nga sa inyo, Diyos ang nag-text, oo naman po sir, oo, ninanamnam pa naman po namin ang mga quarantine status. Very good. Hindi natin dapat ipagawalang bahala ito eh. Bagamat ang sabi, nagpapakita na po ng mga pagbaba ngayon. Sa kabuuan, naglalaro na lang ngayon sa 5,000 pababa. Yung average daily cases, new cases ngayon sa buong bansa. Hindi katulad nung mga 2 weeks ago, 3 weeks ago, pumalo ng nasa 15,000 cases per day. Nakakatakot eh. Siguro baka ito ho yung isa sa mga dahilan kung bakit ibinaba na rin sa medyo stricter GCQ ang NCR, Cavite, Laguna at saka ang Rizal at mananatili sa normal na GCQ ang Batangas at Quezon at ang Lucena ay MGCQ. Sabi ho rito sa press release na lumabas kagabi, relative dito sa announcement na ito, saan ko hahanapin yun? Isinid ko yun kanina. Ayan, okay? GCQ, Apayao, Benguet, Kalinga, Mountain Province, Abra, Baguio, Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Batangas at Quezon. Ang ibig sabihin po ng heightened restriction yung 18 to 65 years old persons
can now leave their homes. O, ibig sabihin, 18 to 65, pwede nang lumabas ng kanilang mga tahanan. Parang ganun din naman yata yung dati eh. Only essential travel in and out of NCR Plus are allowed. 20% capacity for indoor dine-in and restaurants at 50% capacity for outdoor o yung tinatawag na al fresco dine-in. 30% capacity for outdoor tourist sites. 10% capacity for religious gatherings. Outdoor non-contact sports, games and scrimmages. And 30% capacity for personal care services which do not require the removal of masks like salons, parlors, and beauty clinics. Nevertheless, ano man yan? Kasi kung tutuusin naman kahit MECQ okay? Para namang GCQ na rin Okay? Kahit MECQ, ang NCR, Cavite, Laguna, Rizal, parang GCQ na rin naman O kaya sabi ko sa inyo, nasa sa atin na po ang lahat ito. Okay? Yun nga lang, ang ibinabalita natin, batay ho sa naging pagsusuri ngayon, bumababa yung mga cases. Okay? Kung sa Lucena, tumaas at naging 173, well, let's try to consider it as a minimal adjustment, no? And we do believe na pagdating ng mga araw, unti-unti mapapawi din po ito. Wala ho tayong dapat ikataranta. Wala ho tayong dapat ikatakot. Kung matatandaan po nating mga lusinahin, umakyat po tayo sa 279 highest number na na-achieve ng Lucena sa pagkakaroon ng active cases pero nananatili tayo sa MGCQ. Walang dapat ikataranta. Pag narinig po ninyo, suot na lang ng face mask. Okay? Babalik tayo second half. Makalipas po lamang ang ilang mga paalala. Uy, Ken! Coffee? Thank you, Eric, pero meron na ako nito Mark Cafe. Ano ba yung Mark Cafe na yan? Ito yung coffee na healthy na, may sarap pang natural. Ang Marcafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mix. Ang kape may natural na sanggap mula sa pinagsama-samang herbal extract. Kaya para sa kumpletong araw, mag-Marcafe ka na. Oh, pagod na kayo, no? Sabi ko naman sa inyo, mag-Mark Cafe na kayo. Iba na yung masustansya na, may sarap pang natural. Marcafe, ang sarap ng natural. Niyakap natin ang pagbabago at tinutol ang tanikalang pumigil sa pag-unlad ng Lucena. Sinubukan nating maramdaman ang paglalahad ng mga programa sa malumanay at walang pananakot na pamamaraan. Sama-sama nating ibinangon ang bagong Lucena sa pangunguna ni Mayor Dondon Alcala. Ito na ang tamang panahon para ituloy ang higit na kaunlaran at pagbabago. Kayang-kaya basta't sama-sama. Bangon para sa bagong Lucena. Bagong Lucena. Pilipinas kong mahal, akay ang pananampalataya, sabay kapal. Pag-usapan natin host Arnel Avila would like to thank the following: Dr. Sherwin Liego, your skin doctor in Lucena, and SM City Lucena. Pag-usapan natin kasama ang inyong kaibigang Arnel Avila. Pag-usapan natin. Second half ng ating programang pag-usapan natin, Biyernes ngayon. Ay, salamat. At Sabado at Linggo, pwede tayo magpatanghali ng gising. Wala tayong absent kahit holiday. O at least, di ba? Kailan pa tayo huling wala pa halos tayong liban dito sa ating program. Dahil sabi ko nga sa inyo,
Kasi hodang masama ang pakiramdam ko hanggat may lumalabas na tinig sa atin, magtatrabaho tayo eh. Okay? Yun part ng dedication natin, no? Sa ating profession for the past 30 years. Okay? Kasi hodang may masugatan tayo sa katawan, basta't may tinig, magtatrabaho tayo. Happy birthday muna! Dito sa mga sumusunod na nagdaraos ng kanilang birthdays today, Miss Ana Sayago Brizuela, happy birthday. Ganon din kay Miss Kat Escudero. Happy birthday. Kay Miss Kat Alegre, happy birthday. Aba, ito pa lang si Miss Sheila Kiambao. Nagbe-birthday din pala ngayon. Happy birthday, Miss Sheila Kiambao. Ito yung bunsong kapatid nitong si Architect Warren Kiambao. Happy birthday, Miss Sheila. Okay, ganon din dito sa kay Miss Evelyn Kisao Villaverde. Happy birthday. And of course, kay Miss Hyacinth Del Rosario. Happy birthday. Okay? Dito, may nagpapa-advance birthday greetings kasi alam siguro na wala akong program bukas. Ayan, sino to? Oy, Kuya Atan. Jonathan Rivamonte, birthday mo pala bukas, May 16. Pagkatapos ay house blessing din. Aba, ang mga magagandang balita eh. House blessing na, birthday pa. Kuya Atan, Jonathan Rivamonte, happy birthday. Ito ito kasamahan ng mga tropang Petmalo. Asan na ba yung tropang Petmalo na to? Okay, hindi ko nababati itong tropang Petmalo na to eh. Nasaan yun? Okay? Ayan, sina Jonathan, si Atan, si Sherwin, si Rolly, si Moshi, si Neri, si Mandy, si Jay, si Jerry, si Amans, si Dante, at saka si Noel. Okay? Advance happy birthday to you, ha? Kuya Atan. Hala, sige, basa pa rin muna tayo rito. Sa ilang mga pinagkakatiwala, mga text messages, 4786, ang sabi niya rito, gandang umaga, Idol. Pa-remind naman po doon sa June and Edith Bakery sa Gulang-Gulang, yung bilihan ng mga kakanin. Ang tao po sa loob ng tindahan nila ay hindi nagsusuot ng face mask. 3 beses na akong bumibili doon ay parating walang suot na face mask. Pagkain pa naman ang binibenta nila. Ala! Ay kilala natin ang may-ari nito si Kuya Jun at saka si Ate Edith. Malakas na bilihan ng ulam ito at saka mga kakanin at saka yung mga parang bakery ito no? Malaki-laking tindahan ito dyan sa Barangay Gulang-Gulang bago dumating ng kampo. Kuya John, Ate Edith, makikisuyo na nga Baka pwedeng pakisuyuan natin yung mga tauhan natin dyan na magsuot ng face mask. Kasi kung ganitong may nagpapaabot sa atin ng concern, ipagpasalamat natin. Kasi nagpapaabot sila ng concern sa inyong establishment. Ay, nakikinig sa atin yan, nanonood sa atin yan. Pakisuyo na nga Kuya Jun at saka Ate Edith ng June and Edith Bakery sa Barangay Gulang-Gulang. Okay? Thank you. Huwag niyong mamasamain, Huwag niyong mamasamain. At sa halip ay ipagpasalamat natin at may nagpapaabot ng concern. 0435. Ayan. Gandang umaga, Kuya Arnel. Hindi na naman namin kayo mapakinggan ng maayos. Magulo ang signal, puro ugong lang sa 95.1. Mag 1 week na. Salamat po. Si Ryan ito ng Dolores, Quezon. Engineer Danny Ordonez, Engineer Jun Salubre, makikisuyo na nga. Parang napansin na nga rin natin ito pag nagmamaneho tayo ng ating sasakyan, gore-gore yung ating signal sa 95.1. Alam ko baka may i-adjust lamang diyan. Okay? Salamat ng marami doon sa nag-text kay Ryan ng Dolores, Quezon. Okay? Kuyang James Tadiosa, sana naman ay huwag gawing ihian ng mga dumadaan o ng mga drivers o kung sino man yung panulukan ng Quezon Avenue at ML Tag-Araw. Mapanghi, mapalot. Tarantado yung mga umiihi dyan. Dapat yan kasi mga aso. Kasi, ito, lalo na sa gabi siguro to madaling araw
yung may RCBC at maging doon sa may kanto ng KFC, katakot-takot na linis na ginagawa dyan ng ating mga maglilinis eh. Binobombahan na yan ng spray para maiwasan yung amoy ng panghe. Oo. Yung makita nyo umiihi dyan, batuhin nyo. Ay, pagpasensya nyo na, hindi naman ako garapal eh. Pero parang gano'n na nga ang dapat mangyari, no? Eh, nambabastos na ho sila, di bastusin din natin sila. Okay, 63-110. Asan yung 63-110? Pakigreet naman po ng 14th birthday ang aking apo na si Matt Jillian. May you have more birthdays to come. Si Lolo Raymond po ito. Lolo Raymond, salamat po. Keep safe po, idol. Thank you, Lolo Raymond. Okay, 5277. Ayun na pala yung kanina kay Kuya Atan. Baka magdoble-doble po tayo eh. Good AM, Kuya Arnel. Kahit anong Q ang ipatupad kung hindi rin susunod ang mga tao. Baliwala ang lahat ng Q na yan. Okay? May isang networking company, yung mga members pumunta ng Batangas, nagpicturan, walang distancing at face mask. Tama po kayo. Okay? Ilang daan la ang baga naman. Kagaya halimbawa sa Lucena na lang. No? For example, ang populasyon ng Lucena is around 280,000. Ilan ho ang police natin? Something around 160. Kakayanin ba naman ng mga pulis na bantayan yung 280,000? Hindi. So, ibig sabihin, yun nga, uulitin ko uli, we can do our share. Okay? Sa atin na lang, sa sarili na lang ho natin, may maitutulong po tayo. Okay? Ay, good morning. May nagpaabot din sa atin ng concern. Pakisuyo nga po, Kapitan Jacinto Boyhaca at Kapitan Rolden Garcia. Chairman Rolden Garcia ng SK. Masipag kasi itong si Rolden, pagpasensyahan nyo na. Pakisuyo nga, sapagkat ito palang bahagi ng Red V, Ibabang Dupay, tama ho ba ito, along the highway, meron hong itinalaga na mga designated areas for bicycle. Sabihin nyo, bicycle lanes. Ayon. Merong designated area for bicycle, for bikers. Ngayon, nababaliwala daw po ito batay doon sa mga nakikita nating mga posts sa Facebook. Tama naman yon, no? Para saan pa at ikaw ay nag-designate ng biker's lane pagkatapos gagawing parking area lang. Makikisuyo nga po tayo dito sa ating kaibigan, si kay Kapitan Jacinto Boyhaca at saka dito kay Kapitan kay Chairman Rolden Garcia. Baka naman pwedeng yung mga designated biker's lane, baka naman pwedeng malinis po natin ito sa mga obstruction. Pag sinabi mong obstruction, ito ho yung mga nagpa-park ng mga sasakyan. Kasi, binigyan ho ng alam nyo sa Metro Manila, ilang beses na rin naman ako lalo na sa may bahagi ng Pasay. Tapos, yung boundary ng Pasay at saka ng Manila, may biker's lane po roon. Iginagalang ho yun. Kasi doon sa Maynila, palibasa, malaki ang populasyon ng Maynila at saka yung Pasay. Yun lang ho yung naobserbahan ko. Pag ikaw ay nagpark doon sa biker's lane, binabato yung sasakyan. Tinatadyakan ng mga nagbibisikleta. Walang karapatang magalit doon yung may-ari nung sasakyan. Una, hindi yun parking area. Ngayon, sa atin, sa lungsod ng Lucena, eksperimento yung biker's lane na yan, sana naman, wag nang dumating doon sa punto na, magkaaway-away pa tayo, magkakasakitan pa tayo, magkakabatuhan pa tayo ng mga sasakyan. Irespeto na lang natin yung mga biker's lane na yan. In the same manner, dito sa may bahagi ng Sariaya. Pero sana, two sides tayo. Sana naman yung mga nagbibisikleta, kagaya halimbawa naman sa Sariaya, ito naman ang isang problema. Sa Sariaya, open.
Kasi hindi ko alam kung anong lugar yun, kung anong barangay yun eh. Basta't simula doon sa may police station, ngayon ay nasa highway ng Sariaya, hanggang doon sa may Lutukan, doon sa may 7-Eleven, meron doon designated bikers lane, both sides. Ito naman ang sistema. Pag bumabiyahe ka naman dyan, yung mga nagbibisikleta, nandun din naman sa gitna ng highway. Kaya pagka minsan hindi mo malaman, ano man dapat sundin? Diba? Eh ako ho naman kasi, naging mountain biker din ako eh. Naging member din tayo ng Quezon Mountain Bikers Club. Isa ho tayo sa mga founder noon. Nung kasagsagan, medyo malakas pa yung tuhod natin. Bago ka maging miyembro, dapat alam mo yung regulasyon. No? In the same manner, do sa mga riders. Sus Mariosi po. Masarap maging rider. Lalo na marami kayo. Yung kayo bumibilang ng mga 30 o 50, bumabiyahe kayo kung saan-saan pag Sabado at Linggo. Iisa yung uniform ninyo. Pagandahan kayo ng accessories. Masarap ang pakiramdam nung kasama ka doon sa group of riders. Pero lahat yan, may kaakibat na responsibilidad yan. Hindi yan para ikaw ay magmaneho lang ng motor or kaya ay magbisikleta ka. Lahat yan may kaukulang disiplina at saka responsibilidad. Masarap maging rider. Lalo na kung ikaw ay responsableng rider. Pagkamisan kasi, ito naman yung obserbasyon natin. Pasintabi sa mga riders, ha? Hindi naman natin lalahatin. Pero kung sakali at masasagasaan kayo ng ating pagtalakay, ay palagay ko it will be up to you. Medyo kausapin mo ng konting sarili mo. Baka ikaw nga yung sinasabing isa doon sa mga mayayabang na rider. Diba? Palibhasa kasi marami. 15, 10, 20, mga nakakonvoy, tinamaan ng lintik. Kung makapag-banking, okay? Kung maka-occupy ng ikalawang linya, akala mo mga big bikers, 125cc lang naman ang mga motorsiklo. Tapos kung magmando sa highway, akala mo sila yung mga deputized ng Highway Patrol Group. Kung magpatigil ng mga sasakyan, ay madami kasi. Pagkatapos pag may nadisgrasya, kukuyugin yung nakadisgrasya. Hindi ho ganun yun. Okay? Doon sa mga riders group, bago kayo tumanggap ng mga members ninyo, dapat seminarado. Para maiwasan natin yung mga conflict sa paggamit. Ngayon, tama naman yun, share the road. Tama yun. Let us all share the road. Para sa lahat yan eh. Lalo ka na, 2 gurong ka lang. O kaya motorsiklo ka, o kaya bisikleta ka. Let us share the road with responsibility. Hindi basta tayo magmamaneho ng mga sasakyan natin kaya madaming nadidisgrasya eh. Yung iba ang palibasa, pagka solo, okay lang, tahimik lang siya magmaneho, nasunod naman, pero pagka marami, mayabo. Alam niyo ibig sabihin ng mayabo? Oo. Kung yung mga big bikers 500cc to 750cc, yan, siminirado yung mga yan. Maliban doon sa ibang medyo mayayabang din. Aray ko, bato-bato sa langit, ang tama ay umilag na lang. Hindi naman natin nilalahat eh. Kaya lang, I think, habang walang nagaganap na mga insidente, gamitin po natin ang lansangan na may kaakibat na responsibilidad. Lalo na dyan sa may bahagi ng Mabitak. Nako, maniwala kayo. Sigsag yun. Akala mo bumababa ka ng Marcos Highway o kaya ng Baguio. Sobra ang sigsag doon, ang tatalas. Pero lintik, yung mga nagmamaneho nakadaan na ba kayo ng Mabitak? Yung boundary ng Pililla at saka ng Laguna, Rizal? Laguna at Rizal? Naka po, Mario Jose, gagalingan mo ang pagmamaneho mo.
Ngayon, yung mga nakikinig po sa atin, kanina na nga lang ano naman, sadya, mapapailing ka eh. Hindi mo naman pwedeng sirain yung araw mo nang dahil lang sa ganun eh. Iiling ka na lang at bubuntong hininga ka eh. Anong sasabihin mo sa iyong sarili? Ay, ako yun nakakaintindi, pagpasensyahan na. Kaya lang, hindi pwede sa lahat ng pagkakataon mapagpapasensyahan mo eh. Paano halimbawa kung maka-encounter ang mga ito ng mahina at maiksi ang pasensya, ay di away yan. Yung mapipinahin ka. O overtake sa kaliwa mo, o overtake sa kanan mo, yung mga alangan. Jesus Mariosi po, yung nananahimik at responsable kang driver, ipapahama ka ng mga lintik na mga irresponsableng mga drivers. Na pagkakayabang-yabang. Tingnan mo naman yung motor, wala namang plaka. Pag nakadisgrasya, sitahin mo, iiyakan ka. Taas ang kamay. Ganyan ba kayong driver? Kung hindi kayo ganyang driver, magpasalamat kayo, palakpakan ninyo yung inyong sarili. At alam ko, itong tinatalakay natin ito, para din sa lahat. Makaiwas tayo sa disgrasya. Ang daming mga defensive driver. I am a very defensive driver. Pag nakita ko sa likuran ko, tumututok na lang gusto at nagbabumper to bumper at takbo mo 80, ikinakanan ko na, sige na, lumampas ka na. Umuna ka na. Hindi ako nakikipagkarera sa iyo. Okay? Yun yung mga defensive driver, hindi. At saka ako, o-overtake ako pagka alam ko malinis na malinis lang. Pagpasensyahan nyo na, ha? Ang dami hong aggressive driver ngayon eh. There is a very much different thing between an aggressive driver and a defensive driver. Marami ngayong aksidente because many drivers are so aggressive. Gusto mauuna lagi. Ayaw yata may sasakyan doon sa unahan nila eh. Totoo yan. Ngayon, mainam. Mabuti naman napasadasan ni Kuya Arnel. Now, going back, pakisuyo nga po halimbawa, sinampulan tayo rito sa Ibabang Dupay ng Bikers Lane. Baka naman pwedeng pakilinis nga po sa ating mga kinaukulan. Okay? Again, wag nang dumating sa punto na kayo ay mag-aaway-away pa dahil sa hindi pagkakaintindihan. Okay. Good AM, Kuya Arnel, ang tawag ng karamihan sa mga riders na ganyan ay kamote rider. Nung una, hindi ko malaman kung ano ibig sabihin ng kamote. Yung pala kamote yayabang. Pagpasensyahan nyo na. Totoo, realidad ito. Hindi naman ito inventong kwento eh. Sasagian ka, ikakat ka. Paglampas sa'yo, tingnan mo agad kung may rehistro, walang plaka. Nakasipit na tsinelas, gusgusi na. Hindi mo naman kinakailangan maging maayos eh. Maging responsableng driver ka. Yun na yun. Pagkatapos, pagka masasagian mo at maaksidente, doon papasok ngayon yung kamote. Bakit? Kamot sir, pagpasensyahan niyo na po, hindi ko naman po sinasadya. Nawalan lang po ako ng preno, sir. Habang nakikipag-usap sa'yo, kakamungutan ka ng ulo. Kamote. Yun ang ibig sabihin. No? Pero nung hindi na disgrasya, akala mo naman mayroong pigsa sa puwit. Hindi ko maintindihan yung pag nagmamaneho, pagkakayabang ng ganyang klase ng mga rider. Binigyan ka, binili mo yung motorsiklo, may silencer. May muffler, maayos. Merong 2 side mirror. Binili mo ng tama, imamaneho mo lang, titingin ka sa kanan, titingin ka sa kaliwa. Prior sa overtake mo, prior sa kanan mo, prior sa kaliwa mo. Ang gagawin, tatanggalin si side mirror, aalisin si muffler. Hindi ka maintindihan. Pagkatapos, magpapakahirap sa sarili. Dahil walang side mirror, habang nananakbo, tinitingnan yung likuran niya, kumita. Sabi ko, Jesus Mariosep, na buhay natin ito. Oo. Biyernes, hindi tayo nagsesermon, ha? Ito ay nagpapanawagan tayo. Naalala ko lang kasi bigla Alam nyo, ang dami nating experience sa ganyan
Nakakalungkot lang. At totoo naman ho ito. Di ba? Basta ano man ang let us all share the road. Ay, sige na. Motorsiklo ka. Tricycle ka, sige. Dapat lang, samahan mo naman ng kaunting responsibilidad. Alam mo yung ikaw yung mabagal, ako pag may ino-overtaken ako, ito mga katoto, pasalamatan mo rin. Meron ka makikita, no? Tricycle, biglang, syempre, takbo mo halimbawa ay 80 sa highway. Bigla yung ang tricycle, at takbo'y 30. O di magme-minor ka. Pag nakita ng tricycle na nando doon ka sa likod, kumakanan siya para mag-giveaway sa iyo. Pagka gano'n at lalampasan ko, binubusinahan ko yung tricycle. Tetet. Ano ibig sabihin ng pep? Thank you. Ayan. Nakakaintindi yun. Pero may makaka-encounter ka, nasa gitna ng highway, businahan mo, ang sasabihin sa iyo, ang gagawin mo, babanggain mo, kung pwede nga lang sana eh. Diba, no? Kung pwede nga lang sana eh. Kaya lang, anong resulta? Maaabala ka lang. Yun ang pinakamalupit sa lahat eh. Yung pinatatabi mo, yung tricycle sa gitna ng highway, alam naman nila bawal yon. Bubusinahan mo ikaw pa yung mahihiyang bumusina eh. Pip, pip. Just to remind the driver na, oops, merong mas faster vehicle sa likuran mo, medyo tabi ka ng konti. Pagkalampas na ng much faster vehicle sa iyo, tsaka ka na uli kumaliwa. Ay, hindi eh. Pip, pip. Ayaw tumabi. Laksan mo ng konti. Pip, pip. Sasabihin sa'yo ng driver, kagigil, ano? Ay, sabi ko nga sa inyo, mabuti na mabuti. Iyan ang importansya na kapag kayo nagmamaneho as much as possible. Okay. Nagbabaon kayo ng isang sakong pasensya. Opo. Mananatili po tayo diyan sa MGCQ, ang lungsod po ng Lucena. Okay, hi, good morning, Sir Guapo. Si Ate Brenda naman, kung Sir Guapo naman, para naman siyang hindi maganda. Ano balita sa vaccination? Sige, usap tayo mamaya after program, okay? Sige. Dati, sir, paborito namin yung Tanay, Mabitak area. Ngayon, iniiwasan na namin kasi ang daming kamote. Yes, ang daming kamote, pero maganda siyang praktisan, sa mga professional riders. Thank you, Voltaire Buera. Ayan, rider ito. Ito, big biker ito, si Voltaire. Parang ang sasakyan nito Ducati. Ducati, naka-Ducati yan. Tsaka si Miguel Narvaez Buera. Mga big bikers yan. Mga kaibigan natin yan. Mga responsableng riders yan. Okay? Salamat po ng marami. Naku, teka muna. Marami pala tayo dito na miss out. Di bale? Madami pa namang araw ang dadaan. Babawi na lang tayo ng greeting sa mga susunod na mga araw. Nevertheless, ay naging mabunga sana yung ating Biyernes ngayong araw na ito. Balik na lang tayo, sa Lunes pala. Lilipas po ang Sabado at Linggo, 2 araw ko po kayong hindi makakaniig sa Hipapawid. Mamimiss ko po kayo. Sana kahit papaano ay mamiss nyo rin ako. Ito po ang inyong gwapong kaibigan na si Arnel Avila. Again, always remember that every day may not be good, but there is always something good in every day. Pray, hope, and don't worry. Be a blessing to everyone. Good morning. Pagpalain nawa tayo ng ating po may kapal.